At bago po siya maging ganap na Adventistang mananampalataya, maraming pagsubok ang dumating sa aming mga pamilya. Alam niyo, every Sabbath morning, hindi pa ako nagpapastor noon, kami ng aking PUN ay nag-usap na sabi niya sa akin, "Men, ano kaya na italaga natin ang ating isang meal o pagkain sa Panginoon? At tayo'y mag-ayuno at manalangin alang-alang sa iyong Ama." Sapagkat yung aking ama ay manginginom, separated po yung aking pamilya. Ako po yung panganay. At unang nakatagpo ng katotohanan sa aming pamilya ay hindi biro yung hamong kinakaharap ng inyong lingkod ng mga panahon na ito. Ilang mga Sabbaths and buwan, kami po yung nag-ayuno ng aking PUN. Prayer and fasting. Mga kapatid, when you are praying and you are fasting, hindi niyo po dapat din sabihin yun. Ito po sinasabi ko kasi natapos na at meron pong resulta. Sabihin ko po sa inyo, yung matigas na puso ng aking Ama na palambot ng Panginoon. At alam niyo, December 2022, kasi 2023 March, last year siya namatay. December 2022, tinanggap niya ang Panginoon sa banal na bautismo. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng bautismo na aking nasaksihan, yung bautismo ng aking ama ang espesyal at katangi-tangi. Ang sabi ko nga lang sa bautismong pastor, alam niyo pastor, kung ako ay ordinado na, ako ang maglulubog sa kanya sa tubig. Subalit sapagkat ang Panginoon ay mayroong timing, naniniwala ako na ito yung akbang panahon para sa aking Ama. Alam niyo, totoo yung kasabihan. Kapag meron tayong ninanais daliin sa paanan ng Panginoon, yung aking sarili ay madala ng lubos sa kanyang paanan, kinakailangan mo natin maging intentional, mga kapatid. Yung sinasabi ng Biblia na hanggat maaaring agawin mo sa apoy, totoo yun mga kapatid. Agawin sa apoy, agawin sa kapahamakan. At alam ninyo, yung aking ama, bago pa man din siya tumanggap sa Panginoon, nangingili na po siya ng Sabat ng ilang mga buwan na. At hindi na rin siya kumakain ng baboy. Nag-decide lang po siya ng kumpleto nung siya'y kumpleto na rin nakapag-desisyon sa kanyang sarili. Alam niyo ba dati mga kapatid? Habang ako'y nag-aaral ng Biblia sa aming hapagkainan, sisitahin niya ako. Meron yung dalang emperador. Sisitahin niya ako. Pagsabi niya sa akin, ikaw, basa ka ng basa ng Biblia. Ito bang pahina niyan? Ito bang mga pahina niyan? Mapapakain ka. Mga kapatid, ganun yung sabi ng aking ama. Parang, kumbaga, ay namimiloso ko ka. Ito ba itong pahina ng Biblia ay may sasagat mo at makakain mo ng literal. Ang sabi ko na lang, sabi ng banal na kasulatan, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Alam po ninyo, yung tagpong yun, ang kaparehong tagpuin para siya ay magkaroon ng interest pag-aralan ang banal na kasulatan.
who might know and who might expect na yung taga-usig mo noon ay kasama mo ng mag-aaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, unang lesson, faith and expectation. We should wait on God's timing. Kailangan nating maghintay ng tamang panahon. And I want to tell you mga kapatid, God's timing is always the best timing. Ang panahon ng Diyos, by the way mga kapatid, ang Diyos ay hindi siya bound ng time and space. Hindi siya naaapektuhan nito. Pero ang mainam at magandang ating maunawaan, kapag ating napagkatiwalaan ang Diyos ng buo sa ating mga buhay, maging yung ating mga oras ay isinaguni din natin sa Kanya, makakatiyak tayo mga kapatid, na ating mararanasan pa ang higit pang mga pagpapala. Ngunit ang malaking hamon, how much of our time are we willing to give to God in response of His faithfulness sa buhay ng bawat isa sa atin? Alam niyo, minsan, guilty tayo lahat eh. Busy tayo. Gigising tayo sa umaga, magkukusik, magluluto, kusina agad, hindi ng mga estudyante, magtatrabaho. Yung pang ating panalangin at ating panata, ang ating devotion ay parang napaka-ikli na lang. Napapansin niyo ba yung pangapatay? Na minsan pa sa sobrang kabalahan, kahit nga ang manalangin sa kapagkainan ay nakakalimutan na. Naranasan mong bumubuya ka, ay yun na rin yung panalangin mo, salamat Panginoon sa pagkain Panginoon. Ang nais ng Diyos, mga minamahal, ay pagkatiwalaan natin yung kanyang panahon sa atin. At ating maibalik din yung tatak knowledge o yung pagkilala sa Kanya na siya ang binubukulan ng lahat ng panahon sapagkat siya'y Diyos ng panahon. Pangalawa, deliverance and salvation. Number one is faith and expectation. Pangalawa, deliverance and salvation. Ano yung lesson dito? Recognizing God's power to rescue and save. Dapat nating kilalanin, aside sa panahon ng Diyos, ay yung pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, una ko na pong nabanggit sa inyo noong midweek or vesper appointment ko sa inyo, yung aking karanasan last February. Ito lang taon. Noong February 15, right after ng Valentine's, ako po ay na-aksidente sa pagtumuto. Ako po ay pumunta ng General Trias sapagkat yung aking kapatid ay doon nagtuturo. Sasamahan ko lang kong magpa-check up kasi yung kanyang paa at pitiin na mamaga na. Ay kung magpupunit siya, sakay magpa-pinch, mas lalo masakit. E di ang sabi ko, at least sa motor ay sakay ka lang. Sinamahan ko siya. Nakapagpa-check up na kami mga kapatid. Pauwi na kami, ihatid ko na siya. When this accident happened. Alas 2:28 ng hapon. Ito po yung nakakatuksong oras ng matulog. Wala po kaming tanghalian, kaya medyo kami ay nagmamadali na ng kaunti. Sa hindi po inaasahang tagpo, ay meron kaming nadaanan na uneven road, uneven pavement ng road, hindi siya pantay. Eh siyempre, pagka motor, ilan po ang gulong yan? 2. Pagka na-out balance ka, what do you expect?
Sesemplang pa talaga. Sa kaso namin na magkapatid, yung aking pong motor noon ay may box sa likod. Nakasandal siya. Na supposedly dapat nandun siya malapit sa rider. Dahil na-outbalance mga kapatid, nag-agawan kaming magkapatid ng balanse. Dahilan para hindi ko na umaibalik sa balanse yung motor, kaya ko kami nag-set lang. Pag preno, full brake ako mga kapatid. Pag full brake ko, talagang higil, nag-ingat si Manibela. At talagang kalsada na ko yung aming binagsakan. Ang napatuon sa akin ay itong aking kanang paraso. Adrenaline, pagbagsak ko, ichinek ko kaagad yung aking kapatid. Ako ay naka-full face helmet, siya ay naka-half face helmet. Chinek ko kaagad yung ulo niya, pinapako kaagad kung may dugo o kung may tama. Umiiyak na yung aking kapatid, mga kapatid. Nakita ko yung kanyang tuhod, putik, nakayod. At yung kanyang paa ay matindi din yung tama. At alam ko rin yung mga kapatid, yun din po yung namamaga ng bintik at paa na nadagdagan ng matinding suka. Ako po ay hihingi ng tulong. Itataas ko sana yung aking kanang kamay. Magtatawag sana ako ng tulong. Di ba pag magtatawag ng tulong, taas ng kamay? Mga kapatid, sabihin ko sa inyo ng panahon na yun, ako'y naka-jacket na itim. Laylay na yung aking braso. Hindi ko may taas. Manhid. Hindi ko alam kung may lumabas ng buto kasi naka-jacket ako. Napag-alaman ko lang na bali after ko ng mga ilang minuto. Ang tiras ko na yung kaliwa, may enforcer doon, may ambulansya, ni-rescue agad kami. At kung saan kami nagpa-check up, mga kapatid, OPD, ang binagsakan namin emergency. Marahil ay natatawa yung gwardiya. Itong mga ito ay kanina ay dito lang, bilang mga outpatient. Ngayon ay na-ER. Mga kapatid, doon ko na naramdaman ang matinding sakit sapagkat balik ang aking pong humerus na putok dito sa may sipo. Meron po tayo dito sa taas na ito, meron po niyang maliit lang, manipis lang siya na putok. Balik mga kapatid. Pero hindi mo siya lumabas. So, habang binabalikan ko yung karanasan yun, pagpunta ko sa AOP nung Webes, kasi yun po yung pagbumotor ko na medyo malayo-layo. Halos, kumonsumo ako ng 90 kilometro sa isang araw, balikan, AOP, balikan, hanggang Kawi, hanggang sa appointment ko dito. Sabi ko, Panginoon, iligtas mo ako. Alam niyo mga kapatid, sabi ng ikalawang lesson, we should recognize God's power to rescue us. Kailangan natin kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nagliligtas sa atin. Alam niyo mga kapatid, looking back, aking naisip, paano na lang kung halimbawa mayroong sasakyan sa likod namin nung kami ay na-aksidente ng aking kapatid. Minsan po naisip ko yung mga kapatid. Sapagkat kami nakahiga na pareho, halos 2 metro. Alam niyo, yun ang pinagtataka ko eh. Ako ay katabi ng motor, yung aming kapatid ay nandun sa unahan, tumilagot. Parehas kami nakahiga. At alam niyo, ang isang ikinatatakot kong mangyari ay yung madalas na nagbabiral sa Facebook na kapag kami nag-send lang ng motor, may kasunod na malaking sasakyan, doon na nagiging kadahilanan ng pagmamatay. Alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, sariwa pa sa aking isipan ang pangyayari ko. This year, just last February mga kapatid, ilang buwan lang yan. At alam niyo, ako ay nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa Kanya.
sapagkat gano'n na lang yung pagliligtas niya sa aming magkapatid. Alam niyo, ang sabi ng talatang 9, sa kaparehong kaparaanan, darating tayo sa punto na ihahayag natin, ito yung aking Diyos. Siya yung aking Panginoon. Siya yung aking Diyos na pinakahihintay. Siya yung Diyos at Haring darating na pinapapanabira namin makita. Mga kapatid. Ikatlo, pangalawa sa huli. Joy and gratitude. Kapag ka December, ito yung nagiging